Kumusta aking minamahal na kapatid sa pananampalataya, at maligayang pagdating sa ating espasyo ng pag-asa at pagbabago. Alam kong hindi nagkataon lang na narito ka ngayon. May isang bagay sa loob mo na naghahanap ng kasagutan, ng kapayapaan, ng isang daan palabas sa mga buhol na tila bumubulid sa iyong buhay. At hayaan mong sabihin ko sa iyo na tagpuan mo yon. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang kwento ng 21 araw na nagpabago sa aking buhay, at hindi lang sa akin, kundi sa napakaraming tao na nakasaksi ng kapangyarihan ng rosaryo ng tagapagkalad ng mga buhol. Nagsimula ito sa isang sandali ng ganap na pagkawasak, isang panahong pakiramdam ko ay wala ng patutunguhan ang lahat. Pero isang simpleng panalangin, isang pangako sa loob ng 21 araw, ang nagbigay sa akin ng ganap na bagong buhay. Kung nararamdaman mo na nakatali ka sa mga problema, sa mga takot, sa mga sugat ng nakaraan, at naghahanap ka ng tunay na pagbabago, manatili ka sa akin. Ito ang magiging gabay mo. Ito ang simula ng iyong bagong simula. Bago tayo magpatuloy, gusto kong hilingin sa iyo na isara mo muna ang iyong mga mata sandali, o kung hindi man, tingnan mo ang isang malayo at walang harang na espasyo. Hinga ka ng malalim at pakawalan mo ang anumang tensyon sa iyong balikat. Ngayon, ilagay mo ang iyong kamay sa iyong puso at sabihin mo sa iyong sarili, bukas ako sa pagbabago. Handa akong tanggapin ang pag-asa. Ito ay hindi lamang isang simpleng salita. Ito ay isang deklarasyon ng iyong kaluluwa. Naiintindihan ko at nakita ko kung gaano kadalas tayong nasasakal ng mga buhol sa buhay. Hindi lang ito basta problema. Ang buhol ay higit pa roon. Ito ay ang paulit-ulit na pattern ng kabiguan, ang pakiramdam na hindi tayo makalaya sa nakaraan, ang pilit na pagkabigo sa ating mga relasyon, ang pagkaipit sa ating pinansyal na sitwasyon, ang mga sakit na hindi maipaliwanag. Ang mga takot na nagpipigil sa atin na abutin ang ating mga pangarap. Alam ko ang pakiramdam ng magkaroon ng mga buhol sa puso na hindi mo alam kung paano kakalagin. Ramdam ko ang bigat ng mga pangarap na tila hindi na matutupad. Nakarating ako sa puntong halos sumuko na ako. 4 na taon na ang nakalipas, ako ay nasa isang madilim na kabanata ng aking buhay. Ang aking negosyo ay bumagsak. Ang aking relasyon sa pamilya ay puno ng tensyon, at ang aking kalusugan ay humina. Tuwing umaga, paggising ko, ang tanging nararamdaman ko ay ang malaking butas sa aking dibdib, ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Nagdarasal ako, pero pakiramdam ko ay hindi ako pinapakinggan. Nagbabasa ako ng mga inspirational quotes, pero panandalian lang ang epekto. Sinubukan kong mag-focus sa positibong pag-iisip, pero ang mga buhol sa aking buhay ay tila lalong humihigpit. Para akong nakatali, pinipilit na lumangoy, pero lalong lumulubog sa bawat pagsubok. Kung nararamdaman mo rin yan, na para kang nakakulong sa iyong sariling sitwasyon, na tila walang sagot sa iyong mga panalangin, na para kang naglalakad sa dilim ng walang liwanag sa dulo, gusto kong sabihin sa iyo na hindi alin nag-iisa. At meron akong dala para sa iyo na magbibigay ng pag-asa. Isang araw, habang nakaupo ako sa isang sulok ng bahay, tiningnan ko ang lumang imahe ni Mama Mary na bigay pa ng aking lola. Mayroon itong kasamang rosaryo, at sa likod ng imahe, may nakasulat na isang kakaibang pangalan, Our Lady Andor of Knots, o sa Tagalog, ang mahal na birhen na tagapagkalag ng mga buhol. Hindi ko pa narinig iyon noon. Dahil sa desperasyon, sinimulan kong magsaliksik. Natuklasan ko ang isang debosyon na nagsimula pa sa Germany, isang debosyon na pinaniniwala ang kinakalag ni Mama Mary ang mga buhol sa ating buhay sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan sa Diyos. Ang mga buhol na ito ay sumasagisag sa ating mga problema, sa ating mga kasalanan, sa ating mga kahinaan, at sa lahat ng humahadlang sa ating paglago. Ang ideya ay simple, manalangin ng rosaryo ng tagapagkalag ng mga buhol sa loob ng 21 araw. Isang araw, isang buhol na ihahandog mo sa kanya. Pero hindi lang ito basta pagdarasal ng rosaryo. Mayroon itong partikular na paraan, isang mentalidad, at isang puso na kailangan mong ilagay sa bawat dasal. Sa simula, nag-alinlangan ako.
21 araw. Ano ang magagawa ng 21 araw na pagdarasal na hindi nagawa ng buong taon kong pagdarasal? Ngunit sa kawalan ng iba pang mapuntahan, sinabi ko sa aking sarili, ano pa ang mawawala sa akin? Susubukan ko. At iyon ang naging desisyon na nagpabago sa lahat. Ang unang punto na gusto kong bigyang diin ay ang kahalagahan ng paggawa ng pangako sa iyong sarili at sa Diyos. Ang 21 araw ay hindi basta bilang. May dahilan kung bakit 21 araw. Ang mga pag-aaral sa neuroscience at psychology ay nagpapakita na ang pag-uulit ng isang gawain sa loob ng humigit kumulang 21 araw ay maaaring makatulong na lumikha ng bagong ugali, isang bagong pathway sa ating utak. Sa spiritual na aspeto, ang 21 araw ay sapat na panahon upang patunayan ang iyong pagiging seryoso, ang iyong pananampalataya, at ang iyong pagiging bukas sa pagbabago. Ito ay isang uri ng pag-aayuno ng iyong pag-aalinlangan at pagpiesta ng iyong pananampalataya. Sa unang linggo, inihandog ko kay Mama Mary ang buhol ng aking negosyo. Nagdarasal ako habang iniisip ang lahat ng aking pagkabigo, ang lahat ng aking utang, ang lahat ng aking pangamba. Sa bawat Ave Maria, pinipilit kong isipin na unti-unting nakakalag ang mga buhol na yon. Hindi naging madali. May mga araw na pakiramdam ko ay nagdarasal lang ako sa Pader. May mga araw na tinatamad ako na tila walang silbi. Pero ang pangako sa 21 araw ang nagtulak sa akin. Sinabi ko sa sarili ko, tapusin mo lang ito. Huwag kang susuko. Ito ang unang sikreto na natutunan ko, deni konsistensya ay hindi mahalaga kaysa perfeksyon. Hindi mo kailangang maging perpekto sa bawat dasal. Ang mahalaga ay ang pagpapatuloy mo. Ang mahalaga ay ang paglaban mo sa iyong pag-aalinlangan. Ang mahal na birhen ay hindi humihingi ng perpektong panalangin, kundi ng tapat na puso. Sa pagitan ng 2 at 3 linggo, nagsimula akong makaramdam ng bahagyang pagbabago. Hindi pa ito malaki, ngunit nandyan ang pakiramdam ng kapayapaan. Ang dati kong pagkabahala sa aking negosyo ay hindi pa nawawala ng lubusan, ngunit hindi na ito ang lahat ng naisip ko. May mga ideya na nagsimulang pumasok sa aking isipan, mga posibleng solusyon na hindi ko napansin noon dahil sa aking sobrang pag-aalala. Natuto akong magpahinga, kahit saglit lang, mula sa bigat ng mga problema. Ito ang pangalawang sikreto, Dennis, pagkakalag ng buhol ay nagsisimula na loob yan. Hindi lang ito tungkol sa pagbabago ng sitwasyon sa labas, kundi ang pagbabago ng iyong puso at pag-isip. Kung dati ay puno ako ng takot at galit, dahan-dahan itong napapalitan ng pag-asa at pagtitiwala. Nagsimula akong magpatawad sa aking sarili sa aking mga pagkakamali, at higit sa lahat, nagpatawad ako sa mga taong sa tingin ko ay nakasakit sa akin. Ito ay isang napakakapangyarihang hakbang. Tandaan mo, ang galit at hinanakit ay parang buhol na nakatali sa iyong sarili. Hindi mo maikakalag ang iyong sarili hanggat hindi mo kinakalag ang mga buhol na yan sa iyong puso. May isang kaganapan na nagpatunay sa akin ng kapangyarihan ng rosaryo ng tagapagkalag ng mga buhol. Sa 15 araw, habang nagdarasal ako, tiningnan ko ang isa sa aking mga pamilya, isang kapatid na matagal nang may sama ng loob sa akin. Hindi kami nag-uusap ng maraming taon dahil sa isang hindi pagkakaunawaan. Sa sandaling iyon, inihandog ko ang buhol ng aming relasyon. Humingi ako ng tawad sa Diyos para sa aking kapabayaan at ipinagdasal ko na sana ay magkaroon kami ng kapayapaan. Pagkatapos ng aking panalangin, tumayo ako at naramdaman ko ang isang kakaibang lakas. Kinuha ko ang aking telepono at, nang walang pag-aalinlangan, nagpadala ako ng isang mensahe sa aking kapatid. Hindi ko alam kung ano ang magiging tugon niya. Kinakabahan ako pero may kapayapaan sa aking puso. Makalipas ang ilang minuto, nakatanggap ako ng tugon. Isang simpleng okay lang, magkape tayo bukas. Hindi ko inaasahan yon. Tumulo ang aking luha. Ang buhol na matagal nang nakatali sa aming dalawa ay unti-unting nakakalag. Hindi ba't kamangha-mangha?
Hindi naman ako humingi ng himala na maging kami agad ang pinakamatalik na magkaibigan. Ang hiniling ko lang ay ang pagkakalag ng buhol ng galit at hinanakit. At iyon ang nangyari. Minsan, ang himala ay hindi ang ganap na pagbabago ng sitwasyon, kundi ang pagbabago ng ating puso upang harapin ang sitwasyon. Ang pagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng unos. Ang pagkakaroon ng lakas upang gumawa ng unang hakbang. Ang rosaryo ng tagapagkalag ng mga buhol ay hindi lamang isang set ng mga panalangin. Ito ay isang paraan ng pagpapalaya. Ito ay isang paraan ng pagsuko. Sa bawat buhol na inihahandog mo, isinusuko mo sa Diyos ang kontrol. Inaamin mo na may mga bagay na hindi mo kayang solusyonan sa iyong sariling lakas. Inaamin mo na kailangan mo ang tulong ng Diyos at ng pamamagitan ng mahal na Birhen. At kapag isinuko mo ang kontrol, doon nagsisimula ang kapangyarihan ng Diyos na gumalaw sa iyong buhay. Ang ikatlong sikreto, kung saan nila sumusuko, doon nakararating Benji kapangyarihan ng Diyos. Ito ay tila counterintuitive, hindi ba? Akala natin, kailangan nating magsikap ng husto, pilitin ang mga bagay na mangyari. Pero kung minsan, ang pinakamakapangyarihang aksyon ay ang pagbitaw, ang pagtitiwala na may isang mas dakilang kapangyarihan na gagabay sa atin. Ito ang tinuturo ni Jesus nang sabihin niya, ang lumalabas sa inyo ay mas dakila sa inyo. Hindi lang ito literal na pagpapasa ng problema, ito ay mental at spiritual na pagsuko, pagbitaw sa bigat. Sa pagpapatuloy ng aking 21 araw, nagsimula akong magkaroon ng mas malinaw na pag-isip. Ang mga takot na bumabalot sa akin tungkol sa aking pinansyal na sitwasyon ay unti-unting lumuwag. Hindi ko sinasabing bigla akong yumaman. Hindi iyon ang himala. Ang himala ay ang pagkawala ng takot. Sa halip na matakot, nagsimula akong magplano. Sa halip na mag-alala, nagsimula akong maghanap ng solusyon. Ito ang pagbabago ng mentalidad na dulot ng rosaryo. Naaalala ko ang mga salita sa Jeremias 20:11, sapagkat nalalaman ko ang mga panukalang aking inilagay para sa iyo, sabi ng Panginoon, mga panukala ng kapayapaan at hindi kasamaan, upang bigyan ka ng hinaharap at pag-asa. Ang Diyos ay may plano para sa iyo. Hindi ka niya pababayaan. Ang rosaryo ng tagapagkalag ng mga buhol ay isa sa mga paraan upang buksan ang iyong puso sa planong iyon, upang alisin ang mga buhol na humaharang sa iyo na makita ang hinaharap na may pag-asa. Gusto ko ring magbahagi ng isa pang kwento. May isang kaibigan ako na maraming taon nang nagpupumilit sa paghahanap ng trabaho. Napakagaling niya, napakasipag, pero tila hindi siya makakita ng oportunidad. Palagi siyang binabalik sa mga interview. Ang pagtanggi ay naging isang buhol sa kanyang kumpiyansa. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa 21 araw na debosyon. Sa una, nag-aalangan siya, tulad ko. Pero sa desperasyon, sinimulan niya. Sa loob ng 21 araw, inihandog niya ang buhol ng kanyang career, ang buhol ng kanyang pag-aalinlangan sa kanyang kakayahan. Hindi siya nakakita ng trabaho sa loob ng 21 araw na yon. Pero may nagbago. Ang kanyang pag-ugali sa mga interview ay nagbago. Ang kanyang boses ay naging mas matatag, mas kumpiyansa. Ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng bagong ningning ng pag-asa. Nawala ang kanyang takot sa pagtanggi. Tinanggap niya na kung hindi siya para sa isang posisyon, mayroong isang mas mahusay na naghihintay para sa kanya. Hindi nagtagal pagkatapos ng kanyang 21 araw na debosyon, nakatanggap siya ng isang alok mula sa isang kumpanya na matagal na niyang pinangarap. At ang pinakamaganda, hindi siya nag-apply doon. Ang kaibigan niya ang nag-refer sa kanya, isang kaibigan na muling nakaugnayan niya dahil sa kanyang bagong positibong pananaw. Ang buhol sa kanyang career ay nakalag hindi lang sa paghahanap ng trabaho, kundi sa pagbabago ng kanyang kumpiyansa at pananaw sa sarili. Ito ang kapangyarihan ng pananampalataya. Ito ang ika-4 na sikreto, Dene Devotion ay hindi lamang nagbabago ay iyong sitwasyon, kundi pinatibay nito danji iyong kalooban.
Pinapalaya ka nito sa pagkaalipin sa takot at pag-aalinlangan, at binibigyan ka nito ng kapangyarihan upang harapin ang anumang pagsubok. Kung saan may buhol sa ating buhay, may pagkakataon para sa atin na palakasin ang ating pananampalataya. Ngayon, baka iniisip mo, paano ko ito gagawin? Ano ang eksaktong paraan ng pagdarasal ng rosaryo ng tagapagkalag ng mga buhol? Simple lang. Hindi mo kailangan ng komplikadong ritual. Ang mahalaga ay ang iyong intensyon at ang iyong puso. Narito ang gabay. Una, maghanda ka ng isang rosaryo. Kahit anong rosaryo, basta yon ay iyong gagamitin ng may paggalang. Ikalawa, sa bawat araw ng 21 araw, pumili ka ng isang partikular na buhol sa iyong buhay na nais mong ihandog kay Mama Mary. Maging tiyak. Halimbawa, ang buhol ng aking utang sa bahay, o ang buhol ng galit ko sa aking kapatid, o ang buhol ng aking kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Isulat mo ito kung kailangan mo. Ikatlo, bago ka magsimulang magdasal ng rosaryo, ilagay mo ang buhol na yon sa iyong isipan. Isipin mo ito ng malinaw. Sabihin mo kay Mama Mary, Mahal na Birheng tagapagkalag ng mga buhol, inihahandog ko po sa inyo ang buhol na ito, at ipinagkakatiwala ko po ito sa inyong mga kamay. Naway kalagan niyo ito sa pamamagitan ng inyong makapangyarihang pamamagitan sa aming Panginoong Diyos. Ika-4, dasalin mo ang rosaryo ng Mahal na Birheng tagapagkalag ng mga buhol. Ang paraan ay pareho ng normal na rosaryo, ngunit sa bawat decade, o sa bawat Hail Mary, isipin mo na ang buhol na iyong inihandog ay unti-unting nakakalat. Magkaroon ng imahe sa iyong isipan ng isang lubid na unti-unting lumuluwag, ng isang tali na nawawala, ng isang nakakabit na bagay na malayang lumulutang. Gamitin mo ang iyong imahinasyon upang bigyan ng hugis ang iyong pananampalataya. Habang dinadasal mo ang Hail Holy Queen, hilingin mo ulit ang pagkalag ng iyong buhol. Ika-5, pagkatapos ng iyong rosaryo, maglaan ka ng ilang sandali para sa pagninilay. Pakiramdam mo ba ang kapayapaan? Kung hindi, okay lang. Patuloy ka lang. Ang mahalaga ay ang iyong konsistensya. Ika-6, pagkatapos ng 21 araw, tingnan mo ang listahan ng mga buhol na iyong inihandog. Makikita mo ang mga pagbabago, maliit man o malaki. Ang ilan ay maaaring hindi pa nakakalas ng ganap, ngunit ang iyong puso ay ganap ng nabago. Ngayon, may isang mahalagang bahagi pa na dapat nating pag-usapan. Ang rosaryo ng tagapagkalag ng mga buhol ay hindi magic wand. Hindi ito otomatikong magtatanggal ng lahat ng problema mo nang walang effort mula sa iyo. Ang debosyong ito ay nagbubukas ng pintuan ng grasya at pagbabago, ngunit ikaw pa rin ang kailangang maglakad sa pintuang iyon. Ito ang ika-5 sikreto, denhi grasya ng Diyos ihay sumusuporta de iyong gawa. Ibig sabihin, kapag humihingi ka ng tulong, ikaw din ay dapat na maging handa na kumilos, na gumawa ng mga desisyon, na magpatawad, na humingi ng tawad, na maghanap ng solusyon. Halimbawa, kung ang buhol mo ay ang iyong pinansyal na sitwasyon, hindi ka lang basta magdarasal at hihintayin na may bumagsak na pera mula sa langit. Ang grasya ng rosaryo ay maaaring magbigay sa iyo ng ideya para sa isang bagong trabaho, o ng lakas ng loob upang humingi ng promotion, o ng karunungan upang mas mahusay na pamahalaan ang iyong pera. Kailangan mong kumilos sa mga inspirasyong iyon. Kailangan mong gamitin ang iyong malayang kalooban upang makipagtulungan sa grasya ng Diyos. Madalas, ang pinakamahirap na buhol ay ang mga buhol sa loob natin. Ang buhol ng kawalan ng pagpapatawad sa ating sarili. Ang buhol ng inggit. Ang buhol ng pagiging kritikal sa sarili. Ang buhol ng takot na subukan ang mga bagong bagay. Ang mga buhol na ito ay mas mahirap kalagin dahil ito ay mga patterns ng pag-isip at damdamin na matagal na nating dala. At dito lalong nagiging makapangyarihan ang 21 araw na debosyon. Kung ang iyong buhol ay ang kawalan ng pagpapatawad sa iyong sarili, inihandog mo iyon kay Mama Mary. Habang nagdarasal ka, isipin mo na ang bawat pagkakamali, bawat kapintasan, ay unti-unting nagiging malaya.
Isipin mo na pinapatawad ka ng Diyos, at dahil doon, kaya mo ring patawarin ang iyong sarili. Ito ay isang proseso. Hindi ito nangyayari sa isang iglap. Pero ang pagpapatuloy sa loob ng 21 araw ay nagtatayo ng bagong neural pathway, isang bagong kaisipan sa iyong utak, na nagpapalaya sa iyo sa pagkaalipin sa iyong sariling pagkakasala. Mayroon akong isang kaibigan na maraming taon nang nagdadala ng sama ng loob sa kanyang ama na matagal nang pumanaw. Dahil sa sama ng loob na ito, hindi siya makaranas ng tunay na kapayapaan sa kanyang buhay. Sa bawat relasyon niya, dala niya ang takot na baka iwanan din siya, gaya ng pakiramdam niya na iniwan siya ng kanyang ama. Sinubukan niya ang therapy, ang mindfulness, lahat. Ngunit ang buhol na ito ay tila hindi nakalas. Sinimulan niya ang 21 araw na debosyon, inihahandog ang buhol ng kanyang sama ng loob at kawalan ng pagpapatawad sa kanyang ama. Sa loob ng mga araw na iyon, nagsimulang lumabas sa kanya ang mga alaala ng kanyang ama, hindi lang ang masakit, kundi pati na rin ang magaganda. Nagsimula siyang makita ang kanyang ama hindi lang bilang isang taong nakasakit sa kanya, kundi bilang isang tao na may sariling mga problema, sariling mga limitasyon. At sa pagkalag ng buhol na iyon, nakita niya ang kanyang sarili na malaya sa bigat ng nakaraan. Hindi nito binago ang kanyang nakaraan, pero binago nito ang kanyang pananaw sa nakaraan, at binigyan siya ng kapayapaan upang harapin ang kanyang hinaharap. Ito ang ganap na pagbabago na sinasabi ko. Hindi lang sa sitwasyon, kundi sa puso at isipan. Mi cuéntanos comentarios de donde vos est asistindo, si esa mensagem est fazendo sentido para o seu coração. Ito ay nakakatulong sa akin ng labis upang maunawaan ang ating pamilya dito at upang lumikha ng mga nilalaman na mas nakapagpapabago. Ang ika-6 at pinakamahalagang sikreto, Denzis pagsasakripisyo ng iyong oras puso nagbubunga ng higit ay iyong inaasahan. Ang 21 araw ay hindi basta-basta. Hinihingi nito ang iyong oras, ang iyong tiyaga, ang iyong pananampalataya. Sa mundo ngayon na puno ng distraction, ang paglaan ng 20 tandang bawas 30 minuto araw-araw para sa panalangin ay isang sakripisyo. Ngunit ang sakripisyong iyon ay hindi masasayang. Ito ay magiging binhi na iyong itinatanim, at sa tamang panahon, ito ay magbubunga ng mga bunga ng kapayapaan, pag-asa, at ganap na pagbabago. Ang iyong buhay ay mahalaga. Ang iyong kaligayahan ay mahalaga. Hindi ka nilikha upang maging biktima ng iyong mga problema. Ikaw ay nilikha para sa isang layunin, para sa kadakilaan. At kung minsan, ang kailangan mo lang ay ang tamang kasangkapan, ang tamang gabay, at ang tamang pananampalataya upang kalagan ang mga buhol na humahadlang sa iyo na abutin ang iyong tunay na potensyal. Maraming tao ang hindi nakikita ang kanilang sariling halaga dahil sa mga buhol na kanilang dinadala. Mga buhol ng hindi ako sapat, hindi ako karapat-dapat, walang nagmamahal sa akin. Narinig ko na yan mula sa marami. Naramdaman ko na yan sa aking sarili. Ngunit ang debosyong ito ay nagpapaalala sa iyo na ikaw ay nilikha sa imahe at wangis ng Diyos. Ikaw ay espesyal. Ikaw ay mahalaga. At karapat-dapat ka sa pagkalag ng lahat ng buhol na nagpipigil sa iyo na mamuhay ng isang ganap at masayang buhay. Ang iyong intuition ang nagdala sa iyo dito, at iyon ay tanda na ikaw ay handa na. Handa ka ng palayain ang iyong sarili. Ang rosaryo ng tagapagkalag ng mga buhol ay isang paanyaya upang muling kumonekta sa iyong pananampalataya, upang muling kumonekta sa grasya ng Diyos, at upang muling kumonekta sa iyong sarili. Ang mahal na Birhen, bilang ating ina, ay laging naroon upang tulungan tayo, upang mamagitan para sa atin, upang dalhin ang ating mga panalangin sa kanyang anak, si Jesus. Hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng bigat na iyon ng mag-isa. Mayroon kang ina sa langit na nagmamahal sa iyo nang walang hanggan at handang tumulong sa iyo na kalagan ang bawat buhol. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Bahagi ka ng isang pamilya ng pananampalataya, isang komunidad ng mga tao na naghahanap din ng kapayapaan at pagbabago.
Ang iyong kwento ay mahalaga, at ang iyong paglalakbay ay nagbibigay inspirasyon sa iba. Tandaan, ang bawat buhol na iyong inihahandog ay isang hakbang patungo sa kalayaan, isang hakbang patungo sa isang mas malalim na relasyon sa Diyos, at isang hakbang patungo sa pagiging ganap na ikaw. Ang pinakamaganda sa iyo ay hindi pa lumalabas. Mayroon kang nakatagong lakas at potensyal na naghihintay na matuklasan. Ang 21 araw na ito ay maaaring maging susi upang buksan ang pintuang iyon. Huwag kang matakot. Handa ka na. Sapagkat ang pagbabago ay hindi lamang pag-asa, kundi isang pangako. Hindi ito isang mabilis na pagbabago, kundi isang paglalakbay. At sa paglalakbay na yon, hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay kasama mo, si Mama Mary ay kasama mo, at ang aming komunidad ay kasama mo. Kaya't simulan mo na ngayon. Simulan mo ang 21 araw na paglalakbay na ito, at masdan mo kung paano magbabago ang iyong buhay, ganap. Ngayon, gusto kong tapusin natin ito ng isang napakalakas na panalangin. Gusto kong buksan mo ang iyong puso, at hayaan mong ang mga salitang ito ay pumasok sa bawat sulok ng iyong kaluluwa. Panginoon naming Diyos, Ama ng lahat ng pag-asa at pagmamahal, kami po ay lumalapit sa iyo ngayon, puno ng pasasalamat sa iyong walang hanggang pag-ibig at habag. Pinasasalamatan po namin kayo sa biyayang ito ng buhay, sa mga pagsubok na nagpatibay sa amin, at sa pag-asang iyong laging ibinibigay. Inaanyayahan po namin kayo, O Espiritu Santo, na pumuspo sa aming mga puso at isipan. Liwanagan po ninyo ang aming landas, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang makita ang iyong kalooban sa aming buhay. O Mahal na Birheng Maria, aming ina, sa ilalim ng iyong titulo bilang tagapagkalag ng mga buhol, kami po ay lumalapit sa iyo. Kilala mo po ang aming mga puso, ang aming mga pasanin, ang lahat ng mga buhol na bumubulid sa aming buhay. Sa iyong mapagmahal na kamay, inihahandog po namin sa iyo ang bawat buhol ng aming mga takot, aming mga pag-aalinlangan, aming mga sugat mula sa nakaraan. Ihinahandog po namin sa iyo, Mahal na Ina, ang buhol ng. Hawakan mo po ito, O Ina, at sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang pamamagitan sa iyong anak, si Jesus, kalagan mo po ito. Hinihiling po namin ang pagkalag ng buhol ng. Ina, tulungan mo po kaming magtiwala ng lubusan sa plano ng Diyos para sa amin. Bigyan mo po kami ng lakas upang magpatuloy sa aming pagdarasal, sa aming pag-asa, at sa aming paghahanap ng pagbabago. Naway sa loob ng 21 araw na ito, hindi lang ang aming mga sitwasyon ang magbago, kundi ang aming puso at isipan, upang kami ay maging mas malapit sa Diyos, mas mapagmahal sa kapwa, at mas buo sa aming pagkatao. Mahal na Ina, ipanalangin mo po kami, ipanalangin mo po ang aming mga pamilya, ang aming mga kaibigan, at ang lahat ng naghahanap ng pag-asa sa gitna ng kanilang mga buhol. Protektahan mo po kami mula sa lahat ng kasamaan, at patnubayan mo po kami sa liwanag ng iyong anak. Aming pinaniniwalaan na walang buhol na masyadong mahigpit na hindi mo kayang kalagan. Pinaniniwalaan namin na sa iyong pamamagitan, ang lahat ay posible sa Diyos. Kami po ay nagpapasalamat sa iyong walang sawang pagmamahal, at sa iyong laging pagtugon sa aming mga panalangin. Salamat, Panginoong Hesus, sa iyong pagtubos. Salamat, Mahal na Birheng Maria, sa iyong pag-aalaga. Amen. Mahal kong kapatid, hindi ito ang katapusan ng iyong paglalakbay, kundi ang simula ng isang bago at mas makabuluhang kabanata. Ngayon, kung naramdaman mo ang kapangyarihan ng mensaheng ito sa iyong puso, paki-click ang subscribe button at ang bell icon para lagi kang updated sa ating mga bagong videos na magbibigay inspirasyon at pagbabago sa iyong buhay. Mayroon din akong isa pang video na napapanahon sa mensahe natin ngayon na tinatawag na Paano Maghanap ng Tunay na Kapayapaan sa Gitna ng Kaguluhan, at maaari mong panoorin yan sa link na lalabas dito sa screen. At bago ka umalis, ibahagi mo sa comment section ang isang buhol na nais mong ihandog kay Mama Mary. Sama-sama tayong manalangin para sa isa't isa, dahil tayo ay isang pamilya. Tandaan, ang iyong kwento ay mahalaga, at ang iyong pagbabago ay nagsisimula na ngayon.
Manatiling may pag-asa, manatiling may pananampalataya, at manatiling isang biyaya sa kapwa. Kita-kita tayo sa susunod na video.